Isang makawika, malaya at mapagpalayang araw sa ating lahat. Kami ang inyong mga instruktor. Ako si Ginoong Jezreel Labay. At ako naman si Binibining Charis Aldivino. Panibagong talakay na naman ang kung sa ating pag-aaralan. Kaya naman, samahan niyo kami sa ating talakayan. Bago ang lahat, tayo muna'y manalangin. Ginoong Gabriel, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Maraming salamat sa taimtim na pananalangin, Ginoo. Bago magsiupo, pakiorganisa muna ng mga upuan at tiyaking malinis ang inyong paligid. Akin namang tinatawagan ang kalihim ng klase upang itala kung mayroon bang mga liban. Mayroon ba? Ayan, maraming salamat sa iyong pagtugon. Ngayon na may dumako tayo sa pagbabalik-aral. Ito'y patungkol sa napag-aralan natin noong nakaraan. Ikaw, Binibining May grade, maaari ka bang magbahagi ng iyong natutuhan? Napakahusay. Ito ay nagsasabi na ikaw ay lubos na natuto sa ating pinag-aralan. Ikaw naman ang sunod, Ginoong Sabalyo. Maaari mo bang ibahagi ang iyong mga nalaman? Napakahusay. Isang natatanging kasagutan. At bilang panghuli, Binibining Shena, maaari ka bang magbahagi ng iyong mga nakuha at napulot sa ating nakaraang pinag-aralan? Tunay na magaling. Maraming salamat sa inyong kasagutan at ito'y patunay na kayo ay natuto at may napulot sa ating pinag-aralan. Ngayon naman ay ating alamin ang ating mga layunin sa ating buong talakayan. Ngunit, babasahin ninyo ito gamit ang iba't ibang emosyon. Ang hanay na ito ang magbabasa ng unang layunin gamit ang pinakamasayang emosyon. Ang hanay namang ito ang magbabasa ng ikalawang layunin gamit ang nakakalungkot na emosyon. At kayong lahat ang magbabasa ng ikatlong layunin gamit ang nakakakilig na emosyon. Sige, simulan na ninyo! Bago tayo formal na magsimula sa ating talakayan, tayo muna'y magkaroon ng isang motibasyon o pagganyak na gawain kung saan ay magkakaroon kayo ng ideya patungkol sa paksang ating tatalakayin. Gamit ang ating ruleta, pipili tayo ng mga mag-aaral na sasagot ng mga tanong. At mula sa tindahan ng dunong, pipili kayo ng isang pagkain na nais ninyong bilhin. At kung ano ang tanong na nakapaloob dito, ay siyang inyong sasagutin gamit ang inyong mga pananaw. Bili ka? Sagot mo! Anong bibilhin mo? Anong bibilhin mo? Anong bibilhin mo? Anong bibilhin mo? Salamat sa pakikilahok! Sa araw na ito, tatlong bagay ang ating tatalakayin. Una, katangian ng isang mabuting guro. Ikalawa, kodigo ng etika. At ikatlo, disenyo ng malikhaing pagtuturo. Sa tatlong bagay na ito'y malalaman natin kung papaano nararapat kumilos ang isang guro, kung papaano siya nagpapahalaga sa kanyang propesyon, at kung papaano niya tinutugunan ang bawat pangangailangan ng kanyang mga mag-aaral. Para sa iyo, ano ang katangiang dapat taglayin ng isang mabuting guro?
Sige nga, Binibining Mariel. Mahusay! Ang iyong inalahad ay tunay na makatotohanan. Maaari bang pakibasa ng definisyon, Binibining Hazel? Ayan, maraming salamat. Ibig sabihin, ang mabuting guro ay hindi lamang mahusay magturo. Mahalaga rin na marunong siyang rumespeto, maging responsable at magpakita ng magandang asal. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya nagtuturo ng aralin, kundi nagiging mabuting halimbawa rin sa kanyang mga mag-aaral. Ang guro ay kailangang may malalim at sapat na kaalaman sa kaniyang asignatura upang makapagbigay ng tama, malinaw at makabuluhang impormasyon sa mga mag-aaral. Halimbawa, may isang mag-aaral na nagtatanong tungkol sa isang paksa sa kanyang guro at dahil malawak ang kaalaman ng kaniyang guro, nasagot niya ito ng tama batay sa kung ano ang kinakailangan ng kanyang estudyante. Dito, makikita natin na napakahalaga na ang isang guro ay may malawak at malalim na kaalaman sa kanyang asignatura. Ikalawa, mahusay magturo. Sige nga, Binibining Kel, pakibasa mo at magbigay ka na rin ng pagpapaliwanag tungkol dito. Ayan, mahusay. Kapag sinabi nating mahusay magturo, hindi lamang umiikot sa asignatura ang kaalaman ng isang guro. Bagkus, marunong siyang umisip at pumili ng estratehiya o pamamaraan na kaniyang gagamitin sa pagtuturo. Sapagkat alam niya na ang kaniyang mga mag-aaral ay magkakaiba ng abilidad at level ng pagkatuto. Ang ikatlo naman ay may malasakit sa mag-aaral. Sige nga, Binibining Katris, pakibasa at pakipaliwanag mo ito. Ayan, mahusay. Dagdag ko pa sa iyong sinabi. Halimbawa, ang isang guro ay may napansin sa kanyang mga mag-aaral na dinaramdam o di kaya na may dinadalang problema. Kakausapin niya ito ng pribado at ito'y bibigyan niya ng payo o kaya na may sosolusyonan. Gaano man kabigat o kagaan, basta't nagpakita siya ng pagpapahalaga sa kanyang mag-aaral, ito ay pagpapakita ng pagmamalasakit sa kanyang mag-aaral. Ayan, sunod naman ay ang makatarungan at patas. Ayan, sige nga, Binibining Shaina, pakibasa mo at pakipaliwanag mo na rin ang tungkol dito. Ayan, mahusay. Kapag sinabi nating makatarungan at patas, dito na pumapasok yung tinatawag natin na favoritism. Halimbawa, nagpagawa si teacher ng isang aktibidad sa klase at binigyan niya ng mataas na marka ang isang estudyante na kanyang kinagigiliwan kahit na sabihin natin hindi naman ganoon kaaya-aya ang gawa o katha ng mag-aaral na iyon. Sa tingin niyo ba matatawag itong patas at makatarungan? Ayan, hindi natin ito maituturing na patas at makatarungan. Kaya kinakailangan ng isang guro ay maghanda ng pamantayan o tinatawag nating rubrics, no? Upang dito bumase kung paano magbigay ng grado sa lahat ng kanyang mga estudyante. At ang panghuli ay ang professional. Ayan, sige nga Ginoong Riven, pakibasa mo at pakipaliwanag ang tungkol dito. Ayan, mahusay. Kapag sinabi nating professional na guro, siya ay marunong umayon o umangkop sa sitwasyon kung nasaan man siya. Halimbawa, hindi siya basta-basta namamahiyan ng estudyante sa harap ng klase. Bagkus, kinakausap niya ito ng pribado upang maayos o masolusyonan kung ano man ang hidwaan sa kanilang dalawa. At doon, mapapakita mo ang pagiging profesional na guro. Naunawaan ba ninyo ang mga katangian ng isang mabuting guro? Kung kayo ang tatanungin, taglay na ba ninyo ang mga ganitong katangian? Ayan, kung hindi pa, sana sa patuloy ng ating pag-aaral ay mahubog pa kayo bilang mga edukador sa hinaharap. Dumako naman tayo sa pag-aaral ng kodigo ng etika ng mga guro. Ngunit bago yon, ano nga ba ito? Ang kodigo ng mga etika nitong mga guro ay alinsunod sa Resolusyon 435 taong 1977. Ito'y para gabayan ang mga guro, para sa moralidad, at para sa tiwala ng publiko. Una, hayaan niyong basahin ko.
Nakasaad dito na dapat magkaroon ng kalidad na katuturan sa lahat ng institusyong pang-edukasyon. Saklaw nito ang lahat ng kwalipikadong guro sa pampubliko at pampribadong paaralan mula preschool hanggang sekundarya, pati na rin ang mga guro sa bokasyonal, teknikal at iba pang paaralan. Kasama rin ang mga full-time at part-time na guro at mga may administratibong tungkulin. So sinasabi po rito na kailangan ay may katuturan ang mga gawaing pang-edukasyon, ang mga institusyong pang-edukasyon. Hindi lang ito basta kumikilos bilang isang organisasyon, bagkus ito'y gumagalaw ng may katuturan. At saklaw dito, o saklaw rito sa kodigong ito, na ang lahat ng guro mula preschool hanggang sekundarya, ito man ay part-time o full-time, ay hindi sila makalalampas sa kodigong ito sapagkat sila'y saklaw at kabilang sa kodigong ito. Ikalwa, sabi, ang isang guro ay dapat maging mabuting halimbawa, tapat at responsable sa kaniyang propesyon, makabayan, magalang sa batas at karapatan ng iba, at gamitin ang kanyang kaalaman at posisyon para sa kapakanan ng mga mag-aaral at ng buong bansa. Dapat daw ang guro ay maging isang huwaran, hindi lamang sa kanyang kapwa guro, maging din sa kaniyang mga mag-aaral, maging sa magulang. Tapat daw at responsable sa kaniyang propesyon at makabayan. Okay? Magalang sa batas at sa karapatan ng iba. At hindi dapat inaabuso ang kanyang propesyon, bagkus gamitin niya ito upang maging motibasyon, upang maging halimbawa, at upang makapagtaguyod at makapagkamit ang mga mag-aaral niya ng kanilang pangarap, upang makamit ang pangarap ng kanyang mga mag-aaral sa pamamagitan ng propesyong kinukuha ng isang guro. At sa papaanong paraan mangyayari iyon? Sa pamamagitan ng pagiging epektibong guro. Sa papaanong paraan? Sa pagkakaroon ng moral, ng moralidad ng isang tagapagturo o edukador. Sunod, ang guro ay dapat maging mabuting halimbawa at aktibong katuwang ng komunidad. Ayan, dapat rumispeto sa kultura at paniniwala ng iba, tumulong sa pag-unlad ng pamayanan at panatilihin ang magandang pakikitungo sa lahat. Dapat daw siya'y maging halimbawa katulad ng ating unang tinalakay doon sa huling slide, At dapat rumispeto sa kultura at paniniwala. Okay? So, dahil ang paaralan natin o ang pinagtuturuan natin ay hindi naman iisa ang paniniwala niyan. Napakarami. Dahil ang Pilipinas ay isang multikultural na bansa. Pag sinabi nating multikultural, napakaraming kultura ang kung saan ay ipinamumuhay ng bawat tao. Kaya bilang isang guro, hindi tayo ang unang manunuya, manloloko, o unang magde-discourage sa ating mga mag-aaral. Bagkus tayo yung isa sa dahilan kung bakit sila mamumuhay sa kanilang sariling pinagmulan, sa kanilang sariling kultura at sa kanilang mga kaugalian. At dapat din daw na ang guro ay makiisa sa pag-unlad ng komunidad, ng paaralan, ng pamayanan. Sa papaanong paraan? Dahil nga siya ay edukador, mayroon siyang kapangyarihan upang hubugin ang kaisipan ng mga kabataan, spesipikong ng mga mag-aaral, nang sa gayon ay magkaroon sila ng bukas na kaisipan patungkol sa kung papaano sila makaaambag sa pag-unlad ng kanilang pamayanan. At panatilihin daw ang magandang pakikitungo sa lahat. Bilang isang guro, dapat tayo ay huwaran, dapat tayo ay unang nakikita na gumagawa ng mabuti at may pakikitungo, may magandang sosyalisasyon. Pag sinabi nating sosyalisasyon, mahusay tayong makipamuhay, mahusay tayong makisalamuha. Sunod naman, pakibasa, Binibining Nylon.
Ayon, maraming salamat sa pagbasa. Ang sabi rito, ito raw ay patungkol sa pakiging mabuting profesional na guro. Lagi nating tatandaan na ang guro may kaakibat o may kasamang salitang professional. Hindi lang siya bastang tambay, hindi lang siya bastang tao na kung saan ay nasa kanto-kanto, kundi siya ay professional, edukado, may pinag-aralan at may tinapos. Dapat mahalin at igalang ng guro ang propesyon. Sabi nga, ang ating trabaho ay hindi lamang dapat tinitingnan natin bilang trabaho lang, kundi ito'y minamahal, tinitingnan bilang isang propesyon, no? Na kung saan ay may kapangyarihang mag-akay, magbago, at umambag sa pag-unlad ng pamayanan. Ayan, panatilihin ang mataas na kalidad ng pagtuturo. Bilang isang guro, tayo nga, sinabi ko, ay edukado, may pinag-aralan, may tinapos. Panatilihin natin at ibahagi natin kung ano yung ating mga natutunan sa ating mga pinag-aralan noong tayo ay kolehiyo pa. Ayan, kung halimbawa man na tayong lahat ay maging guro, tayong mga naririto, ay lagi nating pakatatandaan na titingnan natin ang ating trabaho, hindi basta trabaho lang. Hindi basta pangkabuhayan lang, kundi bilang isang profesyon. Ayan, maging tapat sa paghahanap ng suporta at mamuhay ng marangal bilang isang guro. Hindi porket guro at may kapangyarihan na ikaw pa ang mamumuno sa sugal, ikaw pa ang mamumuno sa iba't ibang gawaing hindi nakalulugod sa batas o hindi sang-ayon sa batas. Dapat bilang isang guro, ikaw ang pinagmumulan o tayo ang pinagmumulan ng pagbabago, tayo ang pinagmumulan ng mga mabubuting gawain nang sa gayon sumunod sa atin ang mga kabataan at maging katalista tayo ng pagbabago at pag-unlad. Sunod naman, ayan, ito ay nagbibigay diin sa profesionalismo, katapatan, respeto at pagtutulungan ng mga guro para sa ikabubuti ng mga mag-aaral, paaralan at propesyon. Ayan. So, dapat daw igalang ang gawa ng iba at panatilihin ang pagiging confidential. Dahil nga tayo ay may hawak o tayo ang may hawak ng ilang mga impormasyon patungkol sa ating mga mag-aaral, ang ilan o karamihan dito ay confidential. Pag sinabing confidential, hindi nararapat na ibunyag sa kahit na sino man. At dahil tayo guro, tayo ang dapat unang nag-iingat na mga impormasyon na ito. Ayan. At maging patas at responsable sa kanilang mga desisyon at kilos bilang isang guro. Dahil tayo ang guro, tayo nagsisilbing magulang nila. At anuman yung ating desisyon o anuman yung ating mga bagay na ginagawa, ito'y makaapektong lubos sa ating mga mag-aaral. Kaya bilang isang edukador sa hinaharap, ayan, tandaan natin itong sinasabing ito. Maging responsable at kumilos bilang isang profesional at edukadong tao na espesipikong ikay guro. So, sunod, ayan, maaari bang pakibasa? Binibining de los Reyes. Ayan, salamat sa pagbasa. So, ang guro daw ay dapat sumunod at sumuporta sa mga lehitimong patakaran ng paaralan. Hindi ang guro ang unang taga-suway, kasi kung siya ang unang taga-suway, sabi ko kanina, maaapektuhan ng alinman nating desisyon ang ating mga mag-aral, maaaring gayahin tayo ng ating mga mag-aaral. At yung layunin natin na magbago, maging katalista ng pagbabago, ay mawala. Dahil lamang sa isang ugali natin na hindi tagasunod o hindi tagapagtalima. Ayan, kailangan tayo yung unang-unang susunod nang tayo'y maging huwaran sa ating mga tinuturuan. Ayan, at dumaan sa tamang proseso ng paglalahad ng reklamo o problema. Ayan, may mga tamang proseso po tayo. Halimbawa, nagkaroon ng problema itong magulang o itong dalawang mag-aaral natin, dapat nating idaan sa tama at lehitimong paraan. Nandidiyan ang ating mga mas matataas na kawani ng ating paaralan, maaari nating ilapit sa kanila, at yung sistema na dapat ay sinusunod natin ay siyang ating gagawin at ating ilalapat sa ating trabaho o profesyon bilang guro. Ayan, so dapat ding igalang
ang otoridad maging patas sa mga appointment at promosyon. Ayan. Hindi lang dahil sa gusto nating ma-promote ay ating dadayain ang ilang mga bagay na kung saan ay magpapaangat sa atin bilang guro. So bilang guro, maging patas tayo. Yan. Yan po ang nasa kodigo ng etika natin. Ayan. So, ayan. At tuparin ang mga tungkulin at kondisyon ng kanyang kontrata. So, kung ano man yung nakasulat sa kontrata, siyang tutuparin, siyang tatalimain, at siyang susundin. Dapat maging magalang, dapat maging patas, dapat maging matulungin ang mga opisyal ng paaralan sa mga guro at iba pang tauhan. Hindi porke ikaw ay opisyal, ikaw ay mas mataas sa iba. Ikaw ay opisyal dahil ikaw ay leader, hindi ikaw boss. Ayan, at sabi rito, dapat ikaw ang nangunguna sa pagiging magalang, pagiging patas, ayan. Dapat din nilang suportahan ang pag-unlad ng mga guro. Sundin ang tamang proseso sa anumang aksyon laban sa kanila at tiyaking maayos ang kanilang mga kondisyon sa trabaho. Ayan. Sunod naman, pakibasa, binipining Father Rogaw. Ayan, maraming salamat sa iyong pagbasa, no? Dapat unahin ng guro ang kapakanan ng mga mag-aaral at maging patas. Hindi porke paborito mo ito, ay ito na ang palagi mong bibigyan ng atensyon. Yan po ay labag sa kodigo ng etika. Ayan, dapat maging patas sa alinman nating mga mag-aaral at walang diskriminasyon. Sabi nga kanina, ikaw dapat ang unang-una nagagalang at re-respeto sa paniniwala ng iyong mga mag-aaral at hindi dapat tumanggap ng suhol o pabor ang guro. Ay, para mapataas ang grado ng guro o ng mag-aaral ay tatanggap ng suhol, yan po ay maling-mali at labag sa kodigo ng etika. Ayan, gumamit ng physical na parusa, hindi dapat, no? Magbigay ng espesyal na trato at dapat niyang tulungan ang mga mag-aaral sa kanilang mga problema at pangangailangan. Ayan. So, dapat siya ang unang-unang tutugon sa pangailangan ng kaniyang mga mag-aaral. Sa halip na magbigay ng espesyal na pagtrato, sa halip na magparusa pisikal, bakit hindi natin tugunan na lamang ang pangangailangan ng ating mga mag-aaral? Ayan. Dapat magkaroon ng magandang ugnayan ang guro sa mga magulang, sapagkat sabi nga, sinasabi na tayo ang pangalawang magulang. Papaano mangyayari iyon kung kababag natin ang mga magulang ng ating mga tinuturuan? So dapat mayroon tayong maganda at maayos na relasyon o ugnayan. Dapat ding maayos at tapat na ipaalam ang progreso o pagkukulang ng mag-aaral at makinig sa mga reklamo ng magulang ng may pag-unawa at paggalang. Halimbawa, ang magulang ay may reklamo na labag sa ating prinsipyo, pakikinggan natin. Hindi natin susundin yung ating opinyon na nalalaban doon sa katwiran ng magulang. Lagi nating isa sa puso at isa sa isip na iyan ay magulang at tayo ay guro. At dapat mayroon tayong magandang ugnayan sa kanila. Ayan, maaari magkaroon ng ibang legal na pagkakakitaan ang guro basta hindi ito nakaapekto sa kaniyang trabaho. Ayan. So, ipaliwanag mo nga ito, Binibining Garcia Tricia. Sige. Ayan, salamat. Ang guro ay maaari magkaroon ng ibang pagkakakitaan naliban sa kanyang propesyon. Ito ay hanggat hindi ito nakaapekto sa kanyang propesyon. Halimbawa, mayroon siyang isang maliit na negosyo o mayroon siyang isang maliit na tindahan. Ayan, maaari iyon. Ngunit kung ito ay sugal, kung ito ay mga bagay o trabaho o pinagkakakita na kung saan ay makaapekto sa dangal o sa kanyang propesyon, sa kanyang pagiging tao na lamang, ay hindi ito pinahihintulutan ng kodigo ng etika. Dapat din siyang maging responsable sa kanyang pananalapi at iwasang gamitin ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Halimbawa ay ipagbibili yung gamit, yung electric fan, o kahit anong bagay na kung saan ay naroroon sa paaralan. Ang guro ay dapat mamuhay ng may dignidad,
disiplina sa sarili at mabuting asal sa lahat ng oras at saan man. Dahil sabi ko nga po kanina, ang guro ay hindi lang basta tao. Ito ay guro na edukado, may tinapos at profesional. At bilang ganiyan, dapat tayo ay may dignidad, may disiplina sa sarili, at mabuting asal, hindi lamang sa mga mabubuti sa atin, kundi sa lahat. Okay? Sa lahat ng oras at saan man tayo magtungo. Dapat din siyang maging mabuting halimbawa sa mga mag-aaral at kapwa. Ayan. At kilalanin ang Diyos bilang gabay ng buhay. Ayan. Ang sino mang guro na lalabag sa mga alituntunin ng kodigo ay maaaring patawan ng aksyong pangdisiplina o disiplinaryong aksyon. At maaaring kabilang dito ang pagsuspinde, yan, kukumpiskahin ang ating lisensya at sususpindihin ang ating pagtuturo, pagsaway o pagbawi ng lisensya o permit sa pagtuturo. Yan. Depende sa bigat ng paglabag. Kaya bilang isang guro na kumukuha ng propesyon o nagtatrabaho, yan, ay ating sisiguraduhin na tayo yung manguna sa pagpapatupad, tayo yung manguna sa pagsunod ng alinmang alituntunin na naaayon sa batas. Sapagkat kung hindi, tayo ay haharap sa karampatang parusa na nakadepende sa bigat ng ating ginawa. Ayan. At bilang panghuli, magkakabisa ang kodigo kapag naaprubahan ng Professional Regulation Commission at matapos ang 60 araw mula sa pagkakalathala nito sa opisyal na pahayagan o isang malawak na pahayagan. Yan. Ang layunin nito ay gawing opisyal at ipatupad ang mga tuntunin ng kodigo para sa mga guro. Ayan. So ito po ay may bisa na sapagkat ito ay taong 1977 pa at nagkabisa na po ito. Kaya bilang isang guro, hamon po sa atin na tayo ay hindi lamang marunong, hindi lamang tayo mahusay sa pagtuturo, hindi lamang tayo mahusay sa pagbabahagi ng kaalaman, kundi tayo ay guro na dapat may moralidad, may pagpapahalaga, at may mabuting asal. Na tayo yung mangunguna sa lahat ng mabubuting gawa. Tayo yung mag-aakay sa ating mga mag-aaral, sa ating mga tinuturuan para sa ganap na pag-unlad. Yaon ang kabuuan at pangkalahatang sumaryo ng kodigo ng etika. At ngayon na may darako tayo sa disenyo ng malikhaing pagtuturo. Ayan, ano nga ba ang disenyo ng malikhaing pagtuturo? Maari mo bang basahin, Binibining Artesa? Ayan, maraming salamat. Ang disenyo na malikhaing pagtuturo ay nakatuon hindi lamang sa ganda ng presentasyon, kundi ito'y nakatuon sa kung papaano ang mga mag-aaral ay natututo. Ito'y sa paggamit ng ilang mga estratehiya, pagiging malikhain sa pagtuturo, at pagpapaunawa sa mga mag-aaral ng bagay na paksa na kung saan ay itinuturo ng isang guro. Ito ay halimbawa na rito ay ang paggamit ng mga visual na bagay, paggamit ng mga instruksyonal na mga kagabitan, at paggamit ng teknolohiya para nang sa gayon ay mas lubos na maunawaan ng iyong mga mag-aaral kung ano yung iyong ituturo. At sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ang talakayan at mas magiging kapanapanabik ang inyong pag-aaral na gagawin. Ano nga ba ang malikhaing pagtuturo? Ang malikhaing pagtuturo ay hindi lamang nakatuon sa ganda ng presentasyong PowerPoint. Hindi ito nakatingin sa dami ng paru-paro, sa kulay ng presentasyon, o maging sa dami ng bulaklak. Ito'y nakatingin sa salik ng pagkatuto ng mga mag-aaral at sa katugunan ng pangailangan nila upang matuto. Dito'y nakatatagpo ang pangailangan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagiging malikhain ng guro. Halimbawa,
Si Pedro ay isang bata na kung saan ay mahina sa matematika. Ngayon, ang guro ay magbibigay ng isang aktibidad na kung saan ay may kaugnayan sa bilang. At yun ang pagtutuunan ng pansin. Halimbawa naman, si Nena ay hindi gaanong makabasa. Bibigyan ng guro ng angkop na aktibidad si Nena nang sa gayoy mahasa ang kanyang pagbasa. Ang pagiging malikhain ay hindi nakatuon sa kung papaano ikaw magpresenta sa klase. Ito'y nakatuon sa kung papaano maipauunawa at papaano madaling makukuha ng iyong mga mag-aaral ang iyong itinuturo. Nang sa gayon, ay hindi na kailangang balikan pa ang pinag-aralan sapagkat ito'y lubos ng natutunan ng iyong mga mag-aaral. Sa disenyo ng malikhaing pagtuturo, mayroon tayong mga elemento. At dahil dito, tinatawagan ko si Ginoong Maranga upang basahin ang mga elemento ng disenyo ng malikhaing pagtuturo. Ayan, naway naunawaan nyo at nakita na napakahalaga nito sa paraan ng pagtuturo natin. Sapagkat sa ganitong paraan ay madali nating maaabot at maiaangkop ang ating kakayahan nang sa gayon mas madaling maipaunawa sa ating mga mag-aaral ang ating itinuturo. Ngayon naman ay pagtutuunan natin ng pansin ang mag-aaral ay dapat ay sentro ng ating pagtuturo. Bago ang lahat, pakibasa naman Binibining Villanueva Judy. Ayan, maraming salamat. Dapat sa ating pagtuturo ay ang ating mga mag-aaral ang siyang sentro. Sapagkat dito ay mas natututo sila, mas naihikayat sila, at mas nai-engage sila sa pag-aaral. Sa ganitong paraan ay mas makukuha nila ang dapat ay sa kanila. Yung pangangailangan na kinakailangan nilang matutunan o matutuhan ay kanilang nakakamit sa pamagitan ng pagiging sentro. Halimbawa, sa halip na tayo ang magbasa ng mga PowerPoint presentation at tayo ang mag-lecture ng lahat ng ating mga pinaghandaan, mas mainam na paminsan-minsan o madalas pa nga ay dapat na hinihikayat natin ang ating mga mag-aaral na sumagot, magpaliwanag. Isa pa, dapat binibigyan din natin ang ating mga mag-aaral ng mga tanong na kung saan ay makapag-iisip sila ng mga tanong na kritikal na mapaghahambing nila o kung minsan pa yung mga debate at marami pang iba. Nang sa ganoong paraan ay mahubog din ang kakayahan nitong ating mga mag-aaral patungkol sa kanilang pinag-aaralan. Ngayon naman ay alamin natin ang paggamit ng iba't ibang estratehiya at alam ko na kayo ay familiar na sa ilang mga pamamaraan na ginagamit sa pagtuturo. At ilan na nga dito ay ang brainstorming, think, pair, share, role-playing, debate, problem-based learning, collaborative learning, at yung game-based learning. At sa paggamit ng estratehiya, hindi kailangang lahat ay ilagay mo o isama mo sa iyong pagtuturo. Kailangan alam mo o marunong kang pumili ng pinakaangkop na pamamaraan na iyong gagamitin. Hindi porke maganda itong gamitin ay kailangan mo nang isama. Mahalaga na alam mo yung iyong paksa at kung ano yung pamamaraan na gagamitin mo rito. Sunod naman ay ang paggamit ng teknolohiya. Ayan, is itong pinakamahalagang instrumento na dapat ay alam ng guro kung paano gamitin ng wasto at tama. Is itong sangkap upang maging interaktibo ang talakayan. Napadadali o napagaganda rin ito ang kolaborasyon ng klase. At lalong higit sa halip na tradisyonal na pagsusulit o pagtatayang isagawa, maaari tayong magsagawa ng quiz o pagsusulit gamit ang mga digital o kaya yung mga application kung saan nakapagsasagawa ng pagtataya. Sunod naman ay ang pagkamalikhain sa kagamitang panturo. Is itong pinakamahalagang bagay na dapat ay naisa sa buhay ng mga guro. Hindi natin kailangang gumastos ng malaking halaga para lamang masabing malikhain ang ating naging talakayan, ang ating presentasyong isinagawa.
Bagkus yung simpleng pagre-resiklo ng mga materyales, pagpapakita ng mga larawan, ay ito na po yung masasabi nating malikhaing pagtuturo. Bagaman ganoon ay kinakailangan nating ibagay, iayon yung mga kagamitang panturo doon sa paksa na ating tatalakayin upang maging aktibo o interaktibo yung klase. Ano po? Sunod naman ay ang pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral. Ano po? Gaya ng aking sinabi kanina, dapat nating isaalang-alang ang kakayahan, interes, no? Ang bilis ng pagkatuto ng mga mag-aaral. At kailangan nating magkaroon o mag-isip ng iba't ibang pamamaraan kung paano natin ituturo o magbibigay ng aral sa kanila. Ano? At halimbawa nito ay sa isang pangkatang gawain. Maaari tayong magbigay ng iba't ibang pamimilian, halimbawa ay poster, slogan, roleplay at marami pang iba upang maisaalang-alang natin na ang bawat mag-aaral ay magkakaiba. At iyon po ang kabuuan ng ating talakayan ngayong araw. Mula sa ating 3 paksang tinalakay, ang katangian ng isang mabuting guro, ang kodigo ng etika ng mga guro, at ang disenyo ng malikhaing pagtuturo. Maaari mo bang ibuod sa malinaw na paglalahad ang ating tinalakay, Binibining Micaela? Maraming salamat sa iyong pagbubuod. At sana lahat ng ating napag-aralan ngayong araw ay maisabuhay at magamit ninyo bilang mga guro sa hinaharap. Mayroon ba kayong mga katanungan? Kung wala ay magkaroon na tayo ng isang pangkatang gawain. Para naman sa inyong pangkatang gawain, ito ay may titulong Guro ko, ipakita mo. Mangyaring pakibasa ng panuto, Binibining Aprilin. Para naman sa pamantayan sa pagmamarka, mangyaring basahin ito ng tahimik. Ayan, ngayon ay malaya kayong pumili ng inyong mga kagrupo. Mangyaring magtungo na sa inyong pangkat at simulan ang gawain. Binabati namin kayo sa inyong napakahusay na paglalahad gamit ang iba't ibang estratehiya. Ito'y patunay lamang na naunawaan ninyong lubos ang ating talakayan. At upang masukat ang ating mga nalaman, napulot at natutuhan sa ating pinag-aralan, magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit. Para sa inyong takdang aralin, sa isang buong papel, sumulat ng isang refleksyon patungkol sa inyong mga natutuhan at nalaman sa ating naging talakayan ngayong araw. Naway may napulot kayo't natutuhan sa pag-aaral natin sa araw na ito. At bilang mga edukador sa hinaharap, nawa ay maisabuhay ang ating mga pinag-aralan upang maging isang epektibong guro. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat po.